Hindi pumayag si Laika na alagaan ang lalaking natagpuan ng kanyang mga magulang na walang malay malapit sa kanilang sinasakang bukid. Natagpuan ng mag-asawa ang lalaking puno ng dugo at puro sugat ang buong katawan. Walang pagkakilanlan ng lalaki. Mag-alas 5 pa lang ng madaling araw noon habang naglalakad ang mga asawa patungo sa kanilang bukid. May narinig silang boses na tila ba isang tao na mahinang umuungol. Ngunit madilim pa ang paligid noon, kaya naman hindi nila kagad nakita ang pinagmula ng taong umuungol. Hanggang sa nakita nila ang isang lalaking nakadapa sa masukal na damo malapit sa sinasaka nilang bukid. Sinisikap ng mag-asawang Aling Gloria at Mang Simeon na iuwi ang lalaking nawala ng malay. Kailangan nilang magamot ang lalaki at mapakain na rin. Ngunit tumutol ang nag-iisa nilang anak na si Laika. Hindi ibig sabihin na wala siyang puso, kundi nag-iingat lamang ang dalaga na walang madadamay sa anumang panganib na dala ng lalaki. Nais ni Laika na isurrender ang lalaki sa barangay, ngunit hindi pumayag ang mga magulang ni Laika. Papaano maipagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili sa ganoong kalagayan niya kapag may nagtangka sa buhay niya? Ngunit kahit ganon pa man, malakas ang kutob ng mag-asawa na isang mabuting tao ang lalaking natagpuan nila. Kung kaya, kailangan nilang itago ang lalaki para na rin sa safety nito. Kaya naman, napilitan si Laika na sundin ang utos ng kanyang mga magulang na alagaan ang lalaki hanggat hindi pa ito nagigising. Nababagot siyang inalagaan ang estrangherong lalaki sa loob ng 3 araw. Mabuti na lang at sa wakas nagkamalay na rin ito. Saktong kagagraduate lang ni Laika ng college. Kasalukuyan siyang naghahanap ng trabaho. Sa kanya muna ibinilin ang estrangherong lalaki para alagaan habang hindi pa siya nakapaghanap ng trabaho. Hindi nursing ang kanyang natapos, pero eto, nagiging caregiver siya ng isang taong hindi niya kilala. Ang tuwang nararamdaman niya noong nagising ng lalaki ay nauwi sa matinding pagkadismaya ng sabihin ng lalaki na wala siyang maalala. Kahit ang pangalan nito, hindi niya matandaan. Ngayong nagising ng lalaki, gusto ni Laika na dalhin na ito sa mga pulis. Pero tumutol pa rin ang mga magulang ng dalaga. Baka mapahamak daw ang lalaki. Papaano niya makilala ang taong nagtangka sa kanyang buhay kung meron man, kung wala siyang maaalala? May punto naman ang tatay ng dalaga, kaya naman hindi na siya nagpupumilit pa. Mark ang piniling pangalan ng kanyang mga magulang para itawag sa lalaki. Ipinakilala si Mark sa kanilang mga kapitbahay na pamangkin ni Mang Simeon na nanggaling pa sa Manila, na siya namang pinaniniwalaan ng mga kapitbahay at lahat ng mga kakilala nila dahil sa makinis at kutis mayaman naman talaga ang lalaki. Tahimik lang at palaging tulala si Mark simula noong nagkamalay siya. Halatang nanggagaling sa isang mayamang pamilya ang lalaki dahil sa kilos at pananalita nito. Noon, gusto niyang paalisin na ito. Ngayon naman, ipinagdarasal niya na sana'y wag nang bumalik ang alaala ng lalaki upang mananatili na si Mark sa kanila habang buhay. Noon, ang binata ang inalagaan ng dalaga. Ngayon naman, nabaliktad na ang sitwasyon. Si Mark na ang tagahatid sundo kay Laika sa trabaho. Ramdam ni Laika na may pagtingin na rin si Mark sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin magtapat ng lalaki. Gayong obvious naman na gustong gusto siya ni Mark. Ang mga magulang naman ng dalaga ay butong-buto kay Mark. Kaya naman,
Wala na silang dapat pang ipag-alala pa. Patuloy lang sa pag-aantay si Laika. Naisip niya na baka humanap lang na magandang tiyempo ang lalaki para may pagtapat niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit buwan nang lumipas, bigo pa rin si Laika. Samantala, halos hindi na mapigilan pa ni Mark ang sarili. Hirap na siyang pigilan ang kanyang nararamdaman. Nung una pa lang nasilayan niya si Laika, gustong gusto na niya ito. Mas lalo pa ngayong bumait na ang dalaga sa kanya. Subalit, ang kapansanan ni Mark ang siyang naging hadlang. Papaano kung may pamilya na pala siya na naghihintay sa kanyang pagbabalik? Malungkot niyang isip. Nitong mga nakarang gabi, sunod-sunod ang mga panaginip niya. Iba't ibang mukha ng mga tao ang lumilitaw sa kanyang panaginip. Kutob niya na may kinalaman ang panaginip na yon sa kanyang tunay na buhay. Ngunit kahit ano pa ang pagpiga niya sa kanyang isip, hanggang doon na lang talaga ang kanyang naalala. Nararamdaman ni Mark na malapit nang bumalik ang kanyang alaala at hindi nga siya nagkamali. Isang araw, bigla na lang niyang naalala ang kanyang nakaraan. Masaya niyang ibinalita sa mag-asawang Mang Simeon at Aling Gloria na naalala na niya kung sino siya. Matapos niya makumpirma na hindi pala siya kasal, na siya ay nananatili pang binata, saka pa siya nag-umpisang ligawan si Laika. George Sebastian Monteclaro ang tunay na pangalan ni Mark. Bumibiyahe siyang mag-isa noon patungong Baguio. Isang mahalagang meeting ang dapat niyang daluhan noon, tungkol sa gagawin nilang expansion ng kanilang hotel. Balak ng kanyang kumpanya na magtayo ng isa pang branch ng hotel doon sa Baguio. Nabulaga naman siya ng may taong nakandusay sa gitna ng kalsada. Wala sa isip na itinigil niya ang kanyang kotse. Huli na nang maisip niyang isa lang palang iyong patibong. Kinuha ang lahat ng mga gamit niya, pati na ang kanyang kotse, at siya naman walang awang hinulog sa malalim na bangin. Yun ang huling pangyayaring naalala pa ng binata. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Mang Simeon at Aling Gloria. Ngayon, napatunayan nilang hindi nga masamang tao ang lalaki. Sobrang laking pasasalamat ni Sebastian sa mag-asawang kumukup sa kanya. Kaya naman ngayon, malakas ang loob niyang ligawan na si Laika. Hindi naman nabigo si Sebastian. Kaagad siyang sinagot ni Laika. Dahil ang totoo, matagal na rin naman siyang gusto ng dalaga. Buwan ang lumipas, ikinasal ang dalawa. Matapos ang kanilang kasal, saka pa siya bumalik sa tunay niyang pamilya. Nangako si Sebastian na kaagad siyang bumalik matapos ayusin ang mga negosyong matagal na niyang napabayaan. Pumayag si Laika. Nagtiwala siyang babalik pa ang kanyang asawa. Buwan ang lumipas, ngunit walang Sebastian na bumalik. Isang beses lang nagawang tumawag ng lalaki at mula noon, hindi na naulit pa. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin nag-antay si Laika at umaasa. Lumipas ang mga buwan, naging taon hanggang sa umabot ng 5 taon. Kaya naman, tuluyan ang ibinasura ni Laika ang pag-asa. Masakit man, pero kailangan niyang ibaon sa limot ang lalaking minsan ang naging asawa niya. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang anak, sa kanilang anak ni Sebastian. Oo, nagkaroon sila ng anak. Mahal na mahal ng kanyang mga magulang si Ethan. Kaya naman, malaki ang tiwala ni Laika na iwanan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Na-promote si Laika sa kanyang trabaho. Malaki ang offer sa kanya, kaya naman napilitan siyang lumipat sa Manila. Sayang din ang dagdag sahod. Para
na rin sa future iyon nilang mag-ina. Lalo pa at mag-aaral na si Ethan next year. Nasanay, hindi na lang tinanggap ni Laika ang offer. Hindi sana magugulong muli ang tahimik niyang buhay kung nananatili na lang siya sa probinsya. Hindi niya sukat akalain na si Sebastian pala ang magiging bagong boss niya sa Manila. Tama, si George Sebastian Monteclaro, ang taong kinupkop ng kanyang pamilya na minsan na naging asawa niya, ay ang magiging bagong boss niya pala ngayon. Nanigas si Laika sa kanyang kinatatayuan nang makumpirmang ang dating asawa nga niya talaga ang kanyang magiging boss ngayon. Kaya palang taas ng offer ng sahod with free accommodation pa. Kagagaling pa lang niyang Baguio. At dito na siya tumuloy sa hotel para makapag-report, para na rin makuha ang susi ng kondo kung saan siya dapat na tumuloy. Ngunit ngayon, mas gustuhin na lang niyang mag-back out at bumalik na lang ng probinsya dahil sa totoo lang, hindi niya kayang magtrabaho kasama ang manloloko at sinungaling niyang ex-husband. Itinuring niyang ex-husband ang lalaking matagal na niyang nilimot. Napakbang siya paatras nang mapagsino kung sino ang lalaking magiging boss niya. Akmang isinasara na sana niyang pinto ng magsalitang lalaki. "Come in please, wifey." "Where do you think you're going?" Maotoridad na wika ng lalaki. Ngunit walang pakialam si Laika. Sino ba siya sa tingin niya na dapat sundin ni Laika? Sa isip ng dalaga, matapos siyang nireject ng paulit-ulit ng mga magulang ng lalaki at pinagsabihan kung ano-anong mga masasakit na mga salita ng matapobreng ina ng lalaki, sa tingin nito, magkukumahog siyang lumapit at magtatalon sa tuwa. Hindi na uy! Sa isip ni Laika, pabagsak niyang isinara ang pinto, sabay talikod at nagmamadaling lumabas ng building. Babalik na lang siya sa probinsya para pagtiyagaan ng sahod niya doon. Wala ka nang babalikang trabaho sa Baguio, Laika. Wika pa ni Sebastian sa kanyang likuran. Nahalatang sumusunod sa kanya. Nakaagaw na sila ng pansin ng mga empleyado at mga customers na rin sa paligid ng hotel. Ngunit walang pakialam si Laika. Bastang malaga sa kanya, makaalis sa lugar na yun. Aura mismo. Sa pilitang inagaw ni Sebastian ang malitang dala-dala ni Laika. Walang sabi-sabing itinulak niya ang dalaga sa loob ng kotse nito. Matalim na titig ang ipinukol niya sa lalaking relax na relax lang habang nagmamaneho. Nasa tingin ni Laika, iyon ang condo unit ng lalaki. Simula ngayon, dito ka natitira sa kondo ko. Pahayag ng lalaki. Ngunit hindi pumayag si Laika. Ang gusto niyang mangyari, makaalis na sa lugar na yon at bumalik sa probinsya bago pa malaman ng asawa ng lalaki, lalong-lalo na ang matapobreng ina ni Sebastian. "Ikaw ang asawa ko. Don't worry about my mother." Pahayag ni Sebastian. Walang nagawa si Laika kundi ang manahimik para matapos na ang bangayan nila. Panalangan na lang niyang hindi mo na maisipan ng matapobreng nanay ni Sebastian na pumunta sa kondo ng lalaki. Nagpatuloy si Laika sa pagtrabaho as secretary ni Sebastian. Kailangan niyang ipakita sa lalaki na naka-move on na siya. Hanggang sa nalaman ni Sebastian na may anak na palang babae. Labis ang kanyang panghihinayang, ngunit gano'n na lang ang sayang nararamdaman niya nang malamang anak pala niya ang bata. So ang ibig sabihin, buntis na pala si Laika bago pa siya umuwi sa kanyang mga magulang noon. Maniwala ka sa akin, Laika. Hindi kita iniwan. Hindi ko ginustong lumayo sa iyo ng kusa. Kailangan ko lang talaga na umalis ng panahong yon. Paliwanag ni Sebastian.
Umalis siya sa bansa para mag-training para sa negosyong nakatakda niyang hawakan sa darating na panahon. Nangako ang daddy ni Sebastian na hindi niya hadlangan ang gusto ng anak basta lang tapusin muna ang pag-aaral abroad. Kaya naman, inabot muna ng 5 taon bago siya nakabalik ng Pilipinas na labis naman niyang pinagsisihan. Napagtagumpayan niya nga ang hamon ng kanyang ama. Pero kapalit naman, ang mawalay sa kanyang asawa na ngayon ay may anak na pala sila. 5 taong nalayo siya sa asawa na hindi niya alam kung hanggang kailan siya mapapatawad nito.